gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Sa oras, 9 na makalipas ang ikapito ng umaga. Narito na ang headlines sa inyong Pasada Balita, araw ng Lunes, ika-8 sa buwan ng Abril 2024. Pasada Balita. Pagresolba sa problema sa masikip na daloy ng trapiko, tatalakayin ngayong linggo. Pasada Balita. 6 na lugar sa bansa posibleng makaranas ng dangerous level ng heat index ngayong araw. Pasada Balita. 20 pesos kada kilo ng bigas, target pa rin ng pamahalaan. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, ekonomiya ng Pilipinas posibleng lumago ng 6% ngayong taon. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, US naka-high alert na sa banta ng Iran. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, terra firma wagi kontra Barangay Ginebra. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At sa oras na 10 at kalahating minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Magsasagawa ang pamahalaan ng Traffic Summit sa Abril 10, pinamagatang Bagong Pilipinas Town Hall Meeting on Traffic Concerns. Tatalakayin dito ang mga posibleng solusyon sa problema ng bansa sa trapiko. Kasunod doon ang pag-amin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakikilala ang bansa dahil sa matinding traffic. Binigyang din ni PBBM na kailangan magkaroon ng agarang lunas ang problema sa trapiko habang isinasagawa ang mga long-term solutions tulad ng mga infrastruktura. Pasada Balita. Samantala, suspendido ang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa ngayong araw. Ito'y upang bigyan ng sapat na panahon ng mga mag-aaral na tapusin ang mga school requirement, lalo na't naipit din ang Lunes sa 2 araw na magkasunod na holiday. Dahil dito inaabisuhan ng mga paaralan na ilipat muna sa distance learning ang mga mag-aaral habang hindi naman mandatory sa mga school personnel na pisikal na magtungo sa mga eskwelahan. Kaugnay nito, pinauubaya naman ang kagawaran sa mga administrator ng private schools ang pag-aanunsyo ng suspensyon ng klase. Una nang inanunsyo ng Malacanang na holiday ang April 9 bilang paggunita sa araw ng kagitingan at April 10 bilang pakiisa naman sa pagdiriwang ng Idil Fitr. Pasada Balita. Samantala, walang biyahe sa April 9 at 10 ang Pasig Ferry Service matapos ideklara ng Malacanang ang mga petsa bilang regular holiday. Ang ferry service bumabiyahe sa ruta mula Pinagbuhatan, Pasig hanggang Escolta, Maynila at pabalik. Ayon sa MMDA, ang suspensyon ng biyahe ay para bigyang daan ang pagdiriwang ng araw ng kagitingan at paggunita sa Idil Fitr o Feast of Ramadan, alinsunod na rin sa Proclamation Number 514. Agad namang ibabalik ang normal na operasyon ng ferry sa Huwebes, Abril 11. Inanunsyo rin ng MMDA ang suspensyon ng pagpapatupad ng number coding scheme sa Abril 9 at 10 para sa paggunita ng araw ng kagitingan. Pasada Balita. Samantala, 4-day work week, maganda ring solusyon sa problema sa trafiko ayon kay Pangulong Marcos.
Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko ang ilang mga opsyon sa gitna ng hindi umuupang tindi at bigat ng daloy ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa kanyang pinakahuling vlog, inilahad ng Pangulo ang ilang mga posibleng solusyon na maaari makabawas sa tumitinding traffic congestion sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa bansa. Ilan sa mga remedyo na sinasabi ng Pangulo ay ang pagpapatupad ng work from home arrangement na anya'y pinatutupad na rin naman sa iba pang mga kumpanya at postibo raw ang resulta nito. Nariyan din ayon sa Pangulo yung work week o yung 4-day work week na anya'y isang paraan para hindi naman mabugbog ang mga empleyado sa matinding daloy ng trapiko. Maaari din anya magkaroon ng adjustment sa pagpasok at pag-uwi ng mga empleyado upang maiwasang sumabay sa tinatawag na rush hour. Marami rin anyang bansa ang nagpapatupad na rin ng mga nasabing hakbangin na maaari makatulong sa traffic congestion. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang tampok na balita, nananatiling adhikain ng pamahalaan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas na ipinangako mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pangampanya sa halalan noong 2022. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, ginagawa ng DA ang lahat upang mapababa pa ang presyo ng bigas, lalo na ang pagpapababa ng production cost nito. Samantala, inamin din naman ni ASEC de Mesa na hindi na inaasahan ng DA ang pagbaba pa ng presyo ng retail na bigas ngayong panahon ng anihan dahil sa external shocks o hindi inaasahang pagbabago sa ekonomiya sa labas ng bansa. Pasada Balita! Wala namang plano ang Department of Agriculture na magpatupad ng SRP o Suggested Retail Price sa bigas kahit na may bahagyang pagtaas ang inflation. Ito ayon kay Agriculture Spokesman Arnel de Mesa kung saan matindian niyang epekto ng paglalagay ng SRP sa bigas pagdating ng panahon. Matatandang naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Executive Order 39 para sa mandated na SRP na 41 pesos kada kilo ng regular milled rice at 45 pesos sa kada kilo naman ng well-milled rice. Ngunit itinigil din ang pagpapatupad dahil nagpatuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas hanggang ngayong taon. Una rito, sinabi ng Philippine Statistics Authority na itataas ang inflation sa bigas hanggang Hulyo, ngunit magno-normalize pagsapit ng buwan ng Agosto. Gayunman, sinabi ni ASEC de Mesa na gumagawa ng paraan ang DA upang mapababa ang cost of rice production tulad ng ginagawa ng mga karatig bansa ng Pilipinas. Pasada Balita! Samantala, asahan na ang pagbaba ng singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon kay Meralco Corporate Communications Head Josal Dariaga, bagamat hindi pa isinasapinal kung magkano ang bawas singil ngayong buwan dahil anya ito sa mababang generation at transmission charges. Paliwanag ng Meralco, inaasahan nilang pagbaba sa mga singil ng generation charges dahil sa pagbabawas sa mga gastos mula sa mga supplier ng natural gas na naimpluwensyahan ng mas mababang presyo ng liquefied natural gas. Matatandaan noong nakaraang buwan nang magtaas ang singil sa kuryente ang Meralco ng halos 12 pesos kada kilowatt hour mula noong Pebrero. Pasada Balita! Samantala, pumalag ang Canned Sardines Association of the Philippines kaugnay sa babalang nagbabadyang tumaas ang presyo ng mga dilatang isda sa bansa. Kasunod na rin ito ng pagsuspende ng Department of Agriculture sa importasyon ng mga isdang galunggong, mackerel at bonito o tulingan matapos na mabunyag na ibinebenta ang mga imported na isda sa wet market na dapat ay pang-canned purposes lamang. Itinanggi naman ni Canned Sardines Association of the Philippines Executive Director Francisco Buencamino ang pahayag na posibleng tumaas ang presyo ng mga dilatang isda dahil sa import suspension. Anya, hindi naman sila apektado ng import ban dahil sardinas ang pangunahin nilang produkto.
Bukod dito, kinakailangan din anya magkaroon ng masusing pag-aaral at maraming kailangan ikonsidera sakali mang magpatupad sila ng taas presyo sa kanilang mga produkto. Pasada Balita. Kapit-kapit mga motorista dahil aarangkada na bukas ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, aabot sa 90 centavos hanggang 1 peso 20 centavos ang itataas ng presyo ng kada litro ng gasolina. 120 o 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos naman ang idaragdag sa kada litro ng diesel. Magmamahal naman ng 1 peso 10 centavos hanggang 1 peso 30 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene o gaas. Paliwanag ni Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management o Bureau ng DOE, batay ito sa 4 na araw na trading ng langis sa pandaigdigang merkado, gyera sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Hamas at pag-atake ng Ukrainian forces sa mga oil refineries ng Russia. Pasada Balita. Samantala sa iyo pang nagbabagang balita, posibleng makaranas ng dangerous level ng heat index o matinding init ang 6 na lugar sa bansa ngayong araw. Ito'y batay sa monitoring ng DOST Pag-asa, inaasahang papalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Tugigaraw at Cagayan, habang 43 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Pangasinan at Puerto Princesa City, Palawan. Nasa 42 degrees Celsius ang posibleng maramdamang init sa Lawag City, Ilocos Norte at Daet, Camarines Norte. Ang dangerous heat index ay nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius, kung saan ang mga tao na lantad sa sikat ng araw sa mga lugar na ito ay posibleng makaranas ng matinding pagkapagod, heat cramps at heat stroke. Pasada Balita. Samantala, apektado ng El Nino phenomenon, umabot na sa higit 500,000 individual. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Jopel! Umakyat na sa higit 500,000 ang mga naapektuhan ng El Nino sa bansa. Sa inilabas na datos ng NDRRMC, umakyat na sa halos 107,000 families o katumbas ng 521,910 na individual ang naging biktima ng nararanasang matinding tagtuyot. Mula ang mga pamilyang naapektuhan sa 807 barangays sa 3 rehiyon na kinabibilangan ng Region 9 o Zamboanga Peninsula, Region 6 o Western Visayas at Mimaropa. Ongoing naman ang mga ginagawang pamamahagi ng tulong ng gobyerno sa mga apektadong rehiyon. Umakyat sa halos 500 milyong piso ang tulong na naipamahagi sa mga residenteng apektado ng El Nino. Kabilang na sa mga ito ang financial assistance at family food packs. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Pinayuhan naman ng El Nino Task Force ang publiko na iwasan muna ang paggamit ng inflatable pool at paglilinis ng mga swimming pool. Ito'y upang makatipid sa tubig lalo't buong bansa na ang nakakaranas ng epekto ng El Nino sa katapusan ng Abril. Ayon kay Task Force El Nino spokesman at Assistant Secretary Joey Villarama, 2 buwan patatagal ang nabanggit na weather phenomenon. Dagdag pa ni Asek Villarama, nasa 80 hanggang 82 probinsya ang nakararanas na ng epekto ng El Nino sa pagtatapos ng kasalukuyang buwan. Pasada Balita. Muli namang tiniyak ng MWSS na mayroon pa ring dadaloy na tubig sa mga kabahayan. Ito'y sa kabila ng inanunsyong pagbabawas ng presyo ng tubig tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw
bunsod ng patuloy na pagsadsad ng level ng tubig sa Angat Dam. Sa panayam ng DWIZ, piniliwanag ni Engineer Patrick Dizon, Division Manager ng MWSS, na ang nasabing hakbang ay inisyatiba ng kumpanya upang mabawasan ng non-revenue water o ang tubig na natatapon at hindi nagagamit. Ginagawa po natin itong mga pagtitipid po na to kasi po alam naman po natin, nararamdaman po natin yung El Nino ngayon. So ayaw po natin na talaga pong drastic po yung pagbagsak po ng ating mga reservoir at ayaw po natin maulit yung nangyari po noong 2019 na kung saan po ay wala po talagang lumalabas po na tubig sa ating mga faucet. Kaya gagawin po natin ito para maibsan po natin at yung epekto po ng El Nino na sinasabi nga po ng Pag-asa hanggang June ay atin pa pong malalagpasan. Pinaalalahanan din ni Engineer Dizon ng mga consumer na huwag gawing rason ang matinding init ng panahon para magsayang ng tubig. Kung maaari niya, hugasan agad ang mga pinggan na pinagkainan upang hindi matuyo ang mga tirang pagkain nang sa gayon, kaunting tubig lamang ang magamit. Ay meron pong nilista po yung DNR po yung mga tips po kung paano po magkapagtipid po ng tubig. Isa na po dito yung paghuhugas po ng pinggan po pagkatapos kumain ay talaga po sana po ini-encourage po natin na maghugas na po tayo ng pinggan kasi kung minsan po ay natutuyo po yung mga kanin po doon sa mga pinggan. So ang nangyayari po ay talaga pong binubuhos po natin yung tubig at nasasayang po talaga yung tubig. So as much as possible po ini-encourage po natin na hugasan po kagad po yung ating mga pinggan po pagkatapos po kumain para po hindi po tayo makapagsayang po ng tubig. So aside from that po, yung mga pinaglabhan po ay pwede po natin pong ipunin at pwede po natin pandilig po sa ating po mga halaman. Yan po ang tinig ni Engineer Patrick Dizon, Division Manager ng MWSS sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Maaaring lumiban sa trabaho ang mga empleyado o sa gitna na rin ng init na panahon. Ito naman ang pinaliwanag ng Department of Labor and Employment, ngunit no pay o hindi sila mababayaran sa gagawing pagliban. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, batay ito sa DOLE Advisory Number 17-2022. Nakasad din sa nabanggit na advisory ng DOLE na hindi makatatanggap ng regular pay ang mga empleyadong hindi pumasok sa trabaho, maliban na lamang kung nasa panuntunan nito ng kumpanya. Pasada Balita. Samantala, mga insidente ng pagkalunod nakakaalarma ayon sa isang senador. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Dapat na maging istrikto ang Philippine Retirement Authority o PRA sa pag-screen at pagsuri ng visa applications. Ito naging panawagan ni Senator Nancy Binay sa immigration official sa harap na report na may Chinese mafia na ginagamit ang pasaporte na may Special Resident Retiree Visas o yung SRRV. Git ni Binay, nakakabahala dahil labas-masok sa bansa ang mga dayuhan gamit ang mga dokumento na nakuha nila sa illegal na paraan. Dapat tayong tumulong ang NICA o National Intelligence Coordinating Agency o NICA para nga madetermina gaano kalawak ang sindikato at i-check ang address at contact number na inilagay sa mga balidong dokumento. Binigyan din ni Binay na ang visa fraud at pagpeke ng identity ay may masamang epekto sa ating pambansang seguridad. Ang mas nakaka-alarmaan niya ay ang patakaran ng Philippine Retirement Authority na nagpapahintulot sa Chinese Special Resident Retiree Visa applications na 35 taon na makakasama sa category bilang soldier age. Dapat niya na mayroong security measures at higpitan ang vetting process ng mga application na anuman ang kanilang nationality. Nakakailang beses na binanggit ni Binay na tungkol sa mga POGO workers na paulit-ulit na nagiging SSRV o tinatawag nga na Chinese Special Resident Retiree Visa. Pero ang nakaalarma ayon kay Senator Binay ay ang naarestong 4 na Chinese national na naka-retire visa sa Pilipinas. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ.
Patrol Report. Oras, 28 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. That time check was brought to you by M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. That time check was brought to you by MX3. Be M Extraordinary with MX3. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ako si Candida Canay, pastry chef. Bilib ako sa MX3, kaya ako umiinom ng MX3. Ako si Jacob Layan, online host. Iba talaga ang alagang MX3. Believe ako sa MX3 kaya ako'y umiinom ng MX3. Ako po si Chef Jojo Javier, life is sweeter with MX3. Bilib ako sa MX3 kaya ako ay umiinom ng MX3. MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be M Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag MX3 araw-araw para M Extraordinary. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. PhilHealth para sa bawat Filipino. Inaanyaya. Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees, a haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Technogas Technique transforms your kitchen with safe and efficient appliances. With over 70 years of expertise, Technogas Technique embodies Italian kitchen excellence. Simplify your cooking with Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ano ang flavor ng bubble gum na paborito mo? Mint? Tropical twist? O yung nagkukulay sa dila? Well, alam naman natin na ang bubble gum ay nakakatulong din para sa iyong bad breath. Pero, naniniwala ka bang nakakatalino daw ang bubble gum? Tara, let's prove it! Ayon sa web.colby.edu, napag-alaman na ang chewing gum ay nakakaapekto sa pag-aaral para mas ma-recall ang mga mahalagang impormasyon at makakatulong din ito para gawing gising ang diwa. Dagdag pa sa nih.gov, ng pagnguya ng chewing gum ay nagpapataas ng alertness level sa absence ng cognitive performance tasks. Kaya naman sa mga estudyante dyan, isama nyo na sa inyong pagre-review ang bubble gum para mas maalala ninyo ang topics na inaral ninyo. Kupad-kupad, pasada, balita.
Sa oras na 33 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po'y pinalad na nasa kabilang linya po natin si Attorney Beda Epres, Commissioner po ng Human Rights, Commission on Human Rights at tagapagsalita po ng CHR. Attorney Epres, Johnny Bañez po, good morning. Live na po tayo sa DWIC Aliw Channel 23, Attorney. Attorney? Alright. Inaayos lamang po namin yung linya ng komunikasyon kay Attorney Beda Epres. Attorney? Alright. May kaugnayan po mga kabalitaktakan, mga kabalitaan sa issue ng good conduct time allowance. Ang hihingi natin ng reaksyon sa Commission on Human Rights. Alright. Attorney Beda Epres, good morning po. Johnny Bañez. Live na po tayo sa DWIC Aliw Channel 23, sir. Hello. Yes, good morning po. Good morning, John. Unang-una sa lahat, Attorney Epres, maraming salamat po sa pagkakataon na makapanayam namin kayo dahil medyo putok po sa balita simula pa po last week itong naging desisyon ng Supreme Court na payagan din po yung mga convict o na-convict sa heinous crimes na makapag-avail ng itinatakda ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Bilang commissioner po at tagapagsalita ng Commission on Human Rights, ano po ang reaction po natin dito, Attorney Epres? Yes. Sang-ayon po kami, John, doon sa naging decision ng Supreme Court na yan. Kasi po kami po ang pananaw po namin kahit po ang isang tao ay nakapag-commit ng tinatawag nating heinous crime. Pero dahil nga po merong yung decision sa kanya ay mapatawan siya ng ganito kahabang oras. Pero naniniwala pa rin po kasi kami na ang isang tao ay posible pang magbago habang siya ay nasa loob. At once makapagpakita naman po siya ng kumbaga na nagbago na po yung kumbaga napagsisihan na, tinanggap niya yung kanyang kasalanan at pinagdudusahan niya, pwede po natin siguro siyang mabigyan ulit ng pangalawang tsansa na ma-shorten ng kahit papano ng konti yung kanyang sentence and then eventually makalabas at ma-reintegrate po ulit natin sa society. May binabanggit po rito mismo si VACC President Arsenio Tatay Boy Evangelista na sa kawalan po ng death penalty, nabigyan na raw pong pagkakataon na manatiling buhay itong mga convict ng heinous crime. Tapos under po ng GCTA, mukhang mabibigyan pa rin sila ng karapatang mapalaya at mabawasan yung pagbabayad nila ng kasalanan. Attorney, ano pong pananaw nyo rito? Kami po kasi sa Commission on Human Rights talagang tutol po kami doon sa death penalty. Naging stand na po talaga namin yan. Dahil nga po doon sa nabanggit ko kanina na naniniwala po kami na ang isang tao ay mabigyan ng pagkakataon pa na mapagsisihan at ma-rehabilitate yung kanyang yung sarili and eventually makabalik po ulit sa society. Apo, bilang abogado, Attorney Epres, paki-educate nyo nga kami. Ito po bang hakbang na ito ng Supreme Court is final na po ba ito? Wala na po bang pwedeng maging, kumbagay, apila? Kasi I understand, ilan po sa mga na-interviewing pamilya ng biktima ng heinous crime, galit din po Kumbagay, tutol din po sa hakbang na ito ng Supreme Court. Wala na po bang pag-asang baguhin ito, Attorney Epres? Pwede po sila lang pwede pa rin pong yung mga parties po na tutol doon sa naging decision na yun. Pwede pa rin po silang siguro mag-file ng manifestation with the Supreme Court. I-argue po nila yung kanilang side. Yung as long siguro as meron silang mai-point out na tamang kung ano man po yung kanilang side, ma-air nila. Titingnan naman po ng Supreme Court yan. Open naman po ang ating Korte Suprema para kung tingnan po ulit kung may
may tamang depensa po ba na pwedeng maibigay. Opo. At isa pa rin po, kung di ako nagkakamali, isa rin po sa parang itinaas ng kilay nila sa mga dahilan kung bakit ipapatupad dito, ayon na rin mismo sa Bureau of Corrections, para ma-decongest yung mga nag-uumapaw ng mga bilangguan sa ating bansa. Okay po ba kayo dito, Attorney Epres? Opo, tama po yun. Isa rin po kasi sa pwedeng maging dahilan para mabawasan, ma-decongest po yung ating penal colonies, yung ating mga places of deprivation ng liberty. Isa po yun na tinignan. As a matter of fact po, nung pagpasok po nung 2023, last year, marami pong napalabas na yung Department of Justice dahil po dito nga sa good conduct time allowance. Marami pong na-release. Kaya medyo lumuwag po yung ating at kayo po, places of deprivation. At kayo po, Attorney Epres, personally at bilang bahagi ng Commission on Human Rights, talagang naniniwala po kayo na may pagkakataon pang magbago kahit ang sabihin na natin, pinaka-masamang tao at pinaka-maitim na butong nilalang, Attorney Epres. Sorry for the word. Opo. Yun naman po kasing ating, yun dun po sa loob ng ating mga kulungan. Hindi naman po yan basta nilalak up na lang sila. Meron pong mga programa sa loob, ang ating penal system kung saan pwede pong mabago ang isang tao. Ano po kami, umaasa po kami na meron pong posibleng maging pagbabago kasi hindi lang naman po ito kulungan, parang it's a sort of a rehabilitation center. So may hope po kami na sana magbago pa rin. Alright. Lipat naman po ako sa iba pang topic sa bagong Chief PNP po sa katauhan ni General Marbil. Ano po ang ikangay pananaw ninyo sa pahayag niya na hindi niya po bubuhayin yung war on drugs na ikangay? Sabi po ng marami mga kababayan natin, naging madugo nung nakaraang administrasyon. Opo. Welcome development po yan sa Commission on Human Rights dahil nga po yung nangyari nung talagang intensified yung war on drugs. Natutuwa rin po kami doon sa kanyang statement na wag na nating tawagin niya na war kasi nasa mandato naman po talaga nila na PNP na gawing drug-free yung komunidad. Opo. So, at ang isa pa pong statement na maganda, tinatanggal na daw po niya yung quota system na paramihan ng paghuli ang bawat presinto dahil tama nga naman po siya, iba-iba ang drug problem sa bawat community. So hindi po pwedeng magparamihan ng huli kasi baka po ang nangyayari just for the sake na mataas ang accomplishment, maghuhuli ng manghuhuli ng kahit hindi naman involved po siguro sa droga. Meron din pong negatibo namang reaksyon ng ibang sektor dyan, ibang grupo na sinasabing mukhang malambot naman daw ang liderato ng bagong Chief PNP dahil nga dyan sa ganyang mga pahayag. Anong reaksyon nyo dito, Attorney Epres? Siguro po sir, antayin na lang po natin muna siyang mamagawa kasi ang pagkakaalam ko parang halos 1 week pa lang po siya sa office. At mahigit isang taon pa siya manunungkulan. Opo. Opo. So, tingnan po natin na magawa niya yung programa na sa isip niya bilang bagong Chief PNP. Apo. Attorney Epres, sa inyo pong pagkakataon, baka may mga mensahe kayo, baka may mga activity po ang CHR na pwede natin ipahayag. Go ahead, sir. Yes, maraming salamat John sa pagkakataon. Kami po sa Commission on Human Rights ay patuloy na nagbabantay para ma-ensure namin na protektado po ang karapatang pantao ng bawat mamamayang Pilipino. At kung kayo po ay merong gustong idulog sa aming tanggapan, wag po kayong mag-atubiling pumunta sa amin dito po sa may Commonwealth Avenue o kaya po ay tumawag po kayo sa aming mga hotlines o kaya kahit po sa aming social media accounts, Facebook or Twitter. Pwede nyo po kaming pwede nyo pong sabihin yung inyong mga sumbong. Maraming salamat John sa pagkakataon. Attorney Epres, tanong ko lang po, andyan pa po ba si Commissioner Pimentel?
Ay, John, natapos na po yung term nung previous commission, yung 5th commission. Natapos po sila nung May 2022. So, balik kami pong nakaupo dyan ngayon na 3 commissioners tsaka yung aming chairman ay yung 6th commission na. Nag-start po kami. Kami po ni chairman ay September last year. 2022. Tapos, ano po kami yan? na po yung 6th commission. Apo, hanggang ano po yan? Hanggang ano po ang termino nyo? Hanggang anong taon po? 7 years po yung aming term, so hanggang 2029 po kami. So kahit sino po ang maging bagong presidente, andyan pa rin po kayo? Opo. Alright. Okay. Salamat po sa pag-educate, Atty. Epes, kasi tinagal-tagal ko nagko-cover dyan. Nakakalimutan ko na kung sino yung mga huling chairman. Attorney, salamat ha. Good morning. Opo, John. Opo, at open po ang aming himpilan at ang palatuntunan ito kung may mga update po na kailangan ipahayag mula sa Commission on Human Rights. Attorney. Opo, maraming salamat. Alright. Thank you, Attorney. At good morning. God bless po. God bless. Bye-bye. Yan po mga kabalitaktakan, kabalitaan, si Atty. Bede Epes, ang commissioner at tumatayong tagapagsalita po ng Commission on Human Rights sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala sa iba pang tampok na balita, tiyak na itatapon lamang sa basurahan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang liham ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, na humihiling na isabay ang political amendments sa isinusulong na pagbabago sa 1987 Constitution. Ito ayon mismo kay Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez na siyang chairman ng House Committee on Constitutional Amendments. Anya, malinaw sa ilang beses sa pahayag mismo ni House Speaker Romualdez na ang sinusuportahan nito ang paninindigan, tanging paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga economic provisions lamang sa saligang batas ang dapat baguhin. Ayon kay Congressman Rodriguez, hindi niya susuportahan ang political amendment sa konstitusyon, lalo't hindi rin ito kasama sa resolution of both houses number 7 na ipinasa ng Kamara. Pasada Balita. Oras! 46 minutes after 7 a.m. Nagbabagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Nanalo ang Terra Firma kahapon sa PBA 48 Season Philippine Cup laban sa Barangay Ginebra 91-85 sa Ninoy Aquino Stadium. Pinangunahan ng jeep ni Wami Chongson at Javi Gomez de Liano para sa pangalawang panalo pa lang ng Terra Firma sa 23 games laban sa Gin Kings sa kanilang franchise history. Umangat ngayon ang kartada ng jeep sa 4-3. Ang huling panalo ng Terra Firma ay nung 2021 Philippine Cup bubble sa Bacolor, Pampanga. Si Chongson tumala ng 25 points, 16 galing sa first half at si Gomez de Liano ay may 22 points. Stephen Holt tumulong sa kanyang 12 points, 11 rebounds at 6 assists at nakabawi sila sa talo nila sa Meralco noong Miyerkules. Ang sabi ni Coach Johnny Del Cardel ng Terra Firma, the way they practiced before this game, they showed up. Even though we lost to Meralco in practice, they were doing good and gave their best in playing defense. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Samantala, pahabol na pag-uulat, Pondo o COMELEC makatitipid ng pondo sa gagawing overseas voting sa 2025 midterm elections. Detalye mula kay Patrol 5, Ayayupang ko. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na makakatulong ang overseas voting na gagawing online para makatipid ng pondo. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Lavigianco, hindi na kasi gagastos pa sa pagpapadala at paggamit ng mga voting machines, balota at iba pang election paraphernalia.
Anya, paraan din ito para mas maging mataas ang election turnout kumpara noong 2022 election na hindi ginamit ang online voting para sa mga Pinoy na nasa ibang bansa. Gid pa ni Attorney Love Janco, matapos na ma-anonsyo ng COMELEC ang intensyon nito na magsagawa ng pagboto sa pamamagitan ng internet sa maraming mga bansa. Nasa 100,000 Pilipino overseas ang nagparehistro na bilang first-time voters o nagpa-reactivate ng kanilang rehistro. Nabatid na ang isasagawang online voting ay hiling din ng ilang mga overseas Pilipino kung saan resulta rin ito ng isinagawang survey ng COMELEC. Karamihan sa mga hindi nakabotong overseas Pilipino noong 2022 ay sinasabing hindi sila nakapunta sa tanggapan ng embahada at konsulada na nagsisilbing polling precincts dahil malayo umano ito sa kanilang tinutuluyan. Ito si Partner number 5. Ay pang para siyempre lumatol ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Balitang pangkalakalan. Posibleng lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa 6% ngayong taon. Ito ang pagtaya ni World Bank lead economist Gonzalo Varela dahil sa mahalagang mga investment at reforma upang mapalakas ang productivity. Ayon kay Varela, maaari pang lumago ang ekonomiya ng bansa kung bababa ang geopolitical tension at sasadsad ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Naka-high alert ang Estados Unidos sa posibleng pag-atake ng Iran. Target ang Israeli o American assets sa rehiyon bilang ganti sa strike ng Israel sa Iranian embassy sa Syria. Matatandang binomba ng inihalang Israeli warplanes ang Iranian embassy sa Damascus na kumitil sa buhay ng isang Iranian military commander. Ayon pa sa Iran Islamic Revolutionary Guard Corps, 7 Iranian military advisors ang namatay sa nasabing strike, kabilang na ang tinatawag na isang elite foreign espionage at paramilitary arm. Samantala, nagpupulong na sina US President Joe Biden at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa kaugnang hakbang kaugnay ng banta mula sa Iran. Pasada Balita. Sa ating good news, gusto nyo bang makatikim ng authentic Thai food? Tampok lang naman ang mga yan sa isang street food festival sa lungsod ng Makati. Hindi na po kailangang mag-book ng flight papunta ng Thailand para matikman ang kanilang mga ipinagmamalaking delicacy dahil tampok sa isinasagawang Thailand Philippines Street Food Festival sa Makati City ang samut-saring Thai food. Kabilang po ang ilan sa sarili nating mga pagkain. Matatagpuan o matitikman sa nasabing Street Food Festival ang kilalang Thai delicacy tulad ng Pad Thai na parang pansit na may halong mani, toge, itlog at may sahog na manok o di kaya hipon o tokwa. Ang Thailand Philippine Street Festival o Food Festival ay bahagi ng pagdiriwang ng 75th anniversary ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Pasada Balita. At sumayin nyo ang sinumupong edisyon ng Pasada Balita dito lamang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Samantala, bago po ako magtulong magpaalam, happy birthday po kay Binibining Loli Acosta, ang anchor po ng programang Sulong na Bayan ng DWIZ. Antabayan po ang palatuntunang karambola. Ingat mga kabalitaktakan, oras, eksakto yung punto, alas 8 ng umaga, yan ang ekstro. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay